Bago ang lahat, luma muna. Dati ang nagiging comment sa NBA nawawala yung defense. Mostly ang focus ng mga player ay offense at yung ibang mga defensive player nun nawawala ng value. Bukod na lang kung mga 3-and-D player. Mga late 2010 era to. Nagsimula din bumalik yung mga defensive player mula nung mag-champion na mga teams ay may notable defensive player. Nung nakaraang season, si Victor Wembanyama ang unang Rookie of the Year na member din ng All-NBA Defensive First Team. Siya ngayon ang paboritong manalo ng Defensive Player of the Year award. Meron siyang 108 sa defensive rating, 3.4 blocks per game, 8 defensive rebounds per game. May bagong award kasing nilagay ngayon ng NBA, ang Defensive Player of the Month. Unang napili doon si Wembanyama para sa West at sa East naman si Dyson Daniels ng Atlanta Hawks. Sila din yung nakalinya na manalo bilang Youngest Defensive Player of the Year na under 23 years old. Kasama din kasi yung sa contract ng Derrick Rose rule. So naalala ko lang kay Daniels yung bars ni Looney dati na lahat ng magagaling na rapper galing sa katas niya. So hindi word for word yun. Si Daniels kasi katas ng trade ni Anthony Davis. Parang ang daming magagaling na defensive player na konektado kay AD dahil sa nangyaring trade dati. Si Nickeil Alexander-Walker ng Minnesota, si DeAndre Hunter ng Atlanta Hawks, si Lonzo bago ma-injured, si Josh Hart naman bago dumating yung ibang player ng Knicks, at ngayon naman si Daniels na galing din sa draft ng LA na kasama sa trade kay Anthony Davis sa New Orleans. Nung tinrade ng Pelicans papuntang Atlanta Hawks si Daniels kapalit ni DeJounte Murray, sinabi nung bag of chips lang ang nangyari. Wala namang mag-aakalang magiging best defensive player siya ngayon. Nasa average siya ng 13 points, 4 rebounds, 3 assists, 3 steals per game, 44 and 30% nga lang siya. Lamang lang siya ng 3 assists kontra sa kanyang total steals. Nagkaroon din siya ng 3 sunod na games na meron siyang 6 na steals. Meron pa siya nung 16 to 28 points versus Bulls, Celtics at Wizards. Siya din yung player na merong at least 15 points at 5 steals sa 4 na magkakasunod na games. Ang longest streak since Michael Jordan noong 1990. So finish na, kinonek na kay Jordan. Ang comment kasi sa kanya, hindi pwede magpasa ang kabilang team ng lalamya-lamya or basta-basta habang si Daniels nasa loob ng lane dahil posibleng masundot niya yon or ma-deflect. Kaya mabibreak agad ang play. Kung si Wembanyama kasi naiiba niya yung direksyon ng player para sa opensa or contested shot, dito naman kay Daniels, pwede niyang masundot kahit nasa anong lugar yung bola or saan ipapasa dahil may total siyang 141 deflection. Ang susunod sa kanya si De'Aaron Fox na merong 91. 50 deflection agad ang lamang niya. Isa kasi ito sa binabasihan na advanced stats sa defensive player. May average si Daniels na 6.4 deflection per game. Dati, meron mga nagtataka bakit di umano nanalo si Marcus Smart ang Defensive Player of the Year. Meron lamang siyang 1.5 steals at 0.3 blocks per game. Si Smart ang isa sa mga nangunguna noong 2022 season sa deflection, broken play at loose ball recover. Meron siyang 4.1 per game sa deflection. Isa pa talaga doon, mahilig kasi siyang mag-flop kaya nakakakuha siya ng charge. Last season din ang leader ng steals, De'Aaron Fox, 2 per game. Tabla sila ni SGA sa total steals, 150. Pero si SGA kasi lamang ng isang game kontra kay De'Aaron Fox, doon lang nagkatalo. May total si Daniels ngayon na 68 steals sa first 22 games. On track siya bilang una ulit player na magkaroon ng 3 steals per game since 1991, si Alvin Robinson ng Bucks. Si Daniels magaling sumundot at manggilid. Pelicans pa lang siya, kasama na siya sa top 10 ng best defensive player sa passing lane, isolation at perimeter. Pero dahil kay Herb Jones at JTA, hati yung minuto niya. Nung napunta naman siya ng Atlanta, mula 22 minutes, naging 33 minutes per game na. Yun kasi ang pwedeng tumalo kay Wembanyama kapag nakuha ni Daniels yung 3 steals per game ngayong season. Kasama pa doon na pwede siyang lumagpas pa sa 300 deflection per game. Ang Hawks ang third team na may pinakamaraming attempts sa NBA. Sila din yung second sa OKC pagdating naman sa steals. Na dahil kay Daniels na mababawi ng Atlanta yung mga mintis na tira ni Trae Young kasi nga mababa yung percentage niya. Kapag inalis kasi yung percentage ni Trae Young, papatak ang Hawks sa 50 and 40 sa field goals at 3-point area.
na dahil sa mga steals, deflection at loose ball recover ni Daniels, nababalanse niya yung offense si Trae Young kapag namintis niya yung tira. Dahil sa 141 deflection ni Daniels, 6 na player ng Atlanta ang merong nasa 1 steal per game, kasama na dito yung .9. Dahil nga kapag nasundot niya yung bola, merong player ang makakakuha nun, kaya sa kanya ibibigay yung steals, kasama din doon yung loose ball recover.